Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan. Kapanipaniwala pa po ba si Congressman Leandro Lebiste? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon, no? Kung itong congressman mula sa Batangas, anak po ito ni Senator Loren Legarda, itong congressman na ito, kapanipaniwala pa ba siya? Doon sa mga sinasabi niya, yung Cabral files po, yung mga dokumento, mga files, mula di umano sa opisina ni Cabral na ibinigay sa kanya. Na pinost niya po sa social media. So sa kabuuan po nung mga ini-expose, sinasabi ni Congressman Lebiste, ang tanong po dito ay kapanipaniwala pa ba siya? So yun po yung ating pag-uusapan, no? Una po, tayo naman po, naghahanap tayo ng katotohanan. Sabi nga natin lagi sa bunyog, mga kababayan, mga kabunyog, sinasabi natin lagi, managot ang dapat managot. Kumbaga, kung tayo talaga, sinasabi natin, walang sasantuhin dyan sa korupsyon. Masagasaan na ang dapat masagasaan. Sino man yan? Yan man ay politiko, cabinet member, mga opisyal sa ahensya ng gobyerno, DPWH, COA, kahit sino. Basta nangurakot, basta nagnakaw, gumawa ng katiwalian, dapat silang managot. Hindi naman natin dito tinitignan kung panahon ba yan ni Marcos, panahon ba yan ni Duterte, o panahon ba yan ni Pinoy, o kung kaninong panahon yan. Kung yan ba'y tao ni Marcos o tao ni Duterte, hindi po natin yan tinitignan sa ganyan level. So, diyan po tayo magsimula. Na sinasabi natin, panagutin natin lahat. At nung una kasi, ang sinasabi ni Congressman Lebiste, yun din yung hangarin niya. Transparency. Makita talaga yung paggawa ng budget. At in particular, yung budget insertion. Yun, doon nagkakasindikatuhan yung budget insertion. Ano ba ibig sabihin ng budget insertion para magkasundo tayo sa terminology? Sa madaling salita po, sa pinakamadaling intindihin, ang budget insertion po, ito yung mga isinisingit po na proyekto na nilalabi po ng mga mambabatas, mapasenador man yan or congressman, na labas sa regular na proseso ng paggawa ng budget. Halimbawa, kagaya po yung nangyari sa Bicameral Conference Committee, sila na lang nag-uusap. Yung ilang miyembro ng House at ilang miyembro ng Senado, nagbabaycam po yan para pag-isahin yung version ng House at ng Senate sa budget kasi isang batas yan. Doon maliwanag po, nagkaroon ng mga insertion doon. Na sila lang nakakaalam. So, ang tawag po doon, insertion. So, magkaisa po tayo dyan, ha. Pero yung isang mambabatas ay nagpo-propose ng proyekto na actual na dinideliberate ang budget. No? Sa Kongreso, hindi sa NEP. Hindi naman po may tuturing yun na insertion. At least yung mga term is liwanagin natin. So, yung insertion, yung siningit, na sila lang nakakaalam, at ang intention nga dyan talaga, kaya isiningit yan, mangungurakot. Sila mag-identify ng contractor, at dahil sila ang may hawak ng contractor, at kadalasan pala, sila din ang contractor, congressman din ang contractor, o yung senador din ang contractor, or kapamilya nila. So sila din ang kikita, bukod pa po yung mga SOP o mga kotong nila. Yun po yung itinatakwil natin. Di ba? Ngayon, yan yung sinasabi ni Lebiste. Ano tayo doon? Sige, okay tayo doon. Ang gusto nga natin sa bunyog, ilabas natin yan, walang problema, at matagal niya na kinukuda eh. Kaya nga ang hamon natin, ilabas mo lahat. Kaya lang yung nilabas niya nga po partial, listahan lamang ng mga congressman at senador na may budget insertion, I think for 2024, 2025. Tapos yung summary, 2022
to 2025. Ako nga, kung ano, para diretsa mula 2010 or kahit hanggang panahon pa ni Gloria yan, di ba? Panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, panahon ni Marcos, pakita lahat. Ipakita lahat. Di ba? Wala tayong sasantuhin. Diyan na po nagkakatalo eh. So una, paano ba yan nakuha ni yung impormasyon na yan, yung Cabral Files. Yung Cabral Files po, yan po yung mga dokumento, files ni Undersecretary Catalina Cathy Cabral na sinasabing nagpakamatay dyan sa Benguet. No? Sabi, maraming teorya dyan, pero ano na nga yan, napag-usapan na. So, nagpakamatay. So, ang sinasabi ngayon ni Libiste, itong si Yusek Cabral na in charge po sa planning ng mga infrastructure project sa DPWH, yung pagpaplano, talagang siya po'y nasa gitna eh. Si Yusek Cabral ng lahat ng mga transaksyon. So lahat ng mga transaksyon, project, yung pagpapacilitate niyan, paano aprubahan yan, lahat po yan ay dumadaan kay Undersecretary Cabral. Kaya napakatindi ng role niya. Kaya lang patay na nga. Patay na. So, sinasabi ni Libiste ngayon, may binigay or kung paano yon, mayroon siyang hawak, may hawak siyang mga files, dokumento na galing kay Yusek Cabral. Ngayon, ang sinasabi niya po nung inilabas niya sa social media, ang sabi niya, yung mga ano na yan, insertion niya nakalagay doon. Mga congressman, billion po yung mga insertion na nakalagay doon. Bawat congressman, talaga halos lahat. Pati senador, pati nanay niya, sinabi, nanay niya meron ding insertion. Lahat po. So, ang tanong lang dyan, una po, paano niya yan nakuha? Pangalawa, gaano ka-credible o katotoo yung nakuha niyang files? Yung po kasi yung main issue doon. At dito nga sa mga nakaraang statement po ni Libiste, maraming maraming sabit. Pag-usapan po natin yung paano niya nakuha. Ang sinasabi, binigay sa kanya, pero sinasabi, may mga ulit, pinuwersa niya na makuha yung files. Actually, in-interview si Vince Dizon, ganun nga daw ang nangyari. Kinopya niya yung files ng isang empleyado dun sa DPWH. So, ang sabi naman ni Libiste, alam daw ni Vince Dizon yung files na hawak niya. Alam daw yun. May go signal daw yun ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya, sinasabi ngayon ng Malacanang, ganito po. Kailangan ang pagpapatunay na yung mga hawak mong dokumento, Libiste, ay totoo at tumpak at authenticated. Yeah, the word is authenticated. Na yan talaga ay original o kaya naman ay certified true copy. Yung mga dokumento na yan na sinasabi mong galing ng opisina ni Cabral ay ikaw ang magpapatunay niyan. Ang burden of proof ay patutunayan mo yan. Kasi madali naman madaling mag-post sa social media na sinasabi na ito ang file ng DPWH na nakuha ko kay Cabral. Pero ang tanong lagi dyan, yan ba yung totoong dokumento? Saan galing yan? Paano mo mapapatunayan na galing talaga yan sa opisina niya? Ganun po yun Ganun lang kasimple. At kahit po sa korte, pwedeng yung mga inilabas niya na yan, pwedeng masunog yan bilang ebidensya. Dahil siyempre sa korte, hindi naman pwede ang haka-haka, hindi pwedeng sasabihin mo lang, reliable yung source ko Hindi Sa mga dokumento po, lalo't official document ng gobyerno, may tinatawag po na chain of custody. So, sino yung mga authorized na mga tao na humawak ng dokumento na yan? Hindi pa pwedeng dahil gusto mo lang at hawak mo ay kikilalanin niya ng korte. Hindi po ganun yun. Diba? Pag pinadaanan natin sa legal na proseso, kasi ang gusto natin may makulong. So, paano ka makakapagpakulong ng kurakot? Kailangan mo ng ebidensya. At pag nag-uusapan ng ebidensya, may rules of evidence yun. Kasi iba yung usapan sa korte. At iba yung usapan sa
public opinion. Kasi yung ginagawa lang naman ni Lebiste, public opinion yan eh. Ito ang mga files, binulgar ko. Ang public opinion, kahit sino ang magkomento dyan. Pero pagdating sa korte, tatanggapin ba yung ebidensya? Hindi naman po technicality yan eh. Yan ay prinsipyo ng batas. Ano yung mga admissible as evidence? Hindi pa pwedeng yung sasabihin mo lang, itong kopya nito, ito yung totoong kopya. Una, may authority ka ba na patunayan na ikaw talaga ang otorisadong may hawak niyan? Pangalawa, yan ba'y authenticated? Yan ba'y totoong file ng isang opisina? Congressman siya eh, hindi naman siya taga DPWH. So, ang may custody niyan ay mga opisyal ng DPWH. Di ba po? So, kung paano niya yung nakuha, yun yung tanong. Pangalawa po, yung substansya. Meron po doon na talagang controversial. May nakalagay doon, si Manny Pacquiao ay may request ng budget insertion sa 2025 National Expenditure Program sa NEP. Pero noong 2025 ay hindi na po senador si Manny Pacquiao. So paano ipapaliwanag yan ni Congressman na Lebiste? So sana nung nakuha niya yung file, inano niya yun, binerify niya muna. Diba? Binerify niya, talagang inalam niya yung authenticity tsaka pagiging tama eh. Diba? At least, diba? So paano, diba? Sa yung pa lang, mapapaisip ka. Hindi naman senador si Pacquiao, paano nagkaroon ng budget insertion? Kasi naging senador si Pacquiao 2016 to 2022. 2022 ng June pataas, hindi na siya senador. Bakit siya may budget insertion doon? So, imposible yun eh. So, dapat sagutin ni Lebiste yan. So, yun po. At yun nga, nung tinatanong siya, sabagay, tinanong siya sa isang interview. Sabi nung nag-interview, talaga palang puro matataas na opisyal ang sabit dito sa budget insertion. Opo. Pati presidente, pati vice president. So, tinanong siya. So, pati presidente at vice president may insertion. Ang sabi ni Lebiste, yung vice president walang insertion. Pero yung presidente, hindi niya daw tiyak kung may insertion o wala. Sipin niyo yun. So, may anggulo ng propaganda na to eh. Pag tinitignan mo yung gawin ni Lebiste, may anggulo ng propaganda. Tayo ay naghahanap ng katotohanan. At tayo, naniniwala ba tayo na nangungurakot ang mga congressman? Yes, 100%. Maraming nakalagay doon sa files na yon. Talaga namang, kahit hindi ko nga natin makita yung files eh, alam natin, lalo yung mga dynasty, mga magnanakaw naman talaga yan. Open secret naman yan eh. Dahil yung mga congressman, panahon pa ng pork barrel, pag nag-identify yan ng contractor, automatic, ay ang SOP ay kay congressman yan at sa mga governor. Matik yun. Alam yan ng burokrasya. Alam yan ng bawat contractor. Alam yan. Open secret ang nakawan eh. So, hindi natin kino-question yon na ang mga congressman at mga senador ay mga magnanakaw. Public knowledge yun. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung specifics. Sino, magkano, sino contractor, sino naglagay ng budget insertion. Kasi pagdating sa korte, hindi mo naman pwedeng sabihin, lahat naman ng congressman magnanakaw eh. Alam natin yon. Pero sa korte, ebidensya eh. Ebidensya. Kaya yung sabi nga ng mga netizen, ang comment kay Lebiste, mukhang ano ka na, nagpapropaganda ka na, mukhang nagpapapogi ka na lang. Mukhang nagpapabibo at nagpapabida ka. Di ba? Mayroon pa siyang statement kasi itong si Lebiste. Sabi niya, kapag ako'y namatay, di ba? Ay biniling ko na sa aking nanay na ilabas na lahat ng file. Bakit may mga ganong pa-eksena ka pa? Pahiro. Ha? Para kang nagpapahiro o bayani. Bakit? Ba't mo kailangan na ikaw yung mamatay, ibibilin mo? Bakit hindi mo pa ilabas ngayon lahat? At dahil inilabas mo yan, patunayan mo yan na yan ay totoo, na ito yung nakuha mo dito, at kung nagsasabi ka naman ng totoo, Congressman Lebiste, anong ikatatakot mo? Sabihin mo lahat. Hindi sabihin mo, pag ako'y namatay, biniling ko sa aking nanay na isiwalat lahat ng impormasyon. Bakit? Buhay ka pa naman ngayon eh. Isiwalat mo na.
Bakit iintay mo pang mamatay ka? O di ba? So maliwanag eh. At ngayon naakusahan na siya na siya'y tatakbong senador. Siya sabi pa nga, mukhang DDS ka naman, Libiste. Di ba? Yan ang mga comment po sa kanya, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang dami pong tanong. Ang daming tanong. Kaya nga sabi ng Malacanang sa kanya, patunayan mo yan, yung mga claim mo na yan, yung files na yan. Tayo po naman talaga naniniwala, mga magnanakaw yung mga congressman. Hindi naman po bago yan eh, totoo naman yun eh. Kaya nga katakot-takot ang nakawang, kaya nga galit na tayo eh. Sa atin naman talaga, wala tayong gustong palampasin dyan. Wala tayong sasantuhin dyan. Diba? Ganun po yun. O diba, nanonood si Ma'am Ani Solomon. Kaya kayo na po ang tatanungin ko, mga kabunyog, mga kababayan. Credible ba si Congressman Leandro Libiste? Siya ba talaga yung reformer, crusader, anti-graft and corruption? O oportunistang politiko na sinasakyan tong galit ng mamamayan para sa kanyang ambisyon? Kaya yun po yung mga tanong. At yan, patunayan dapat ni Libiste na siya talaga para lamang sa katotohanan, para sa katarungan. Diba? O sabi ni Kabunyog Eni Muñoz, panggulo lang yan si Libiste. Ginagawa niya yan para palabasin na yung mga makaduterteng mambabatas ay nadawit lang. See, ganyan yung impression. Eh may mga nagsasabi nga, ito daw si Libiste ay ano lang, Congressman Meow Meow II. Kumbaga Barsaga Light. O di ba? Kumbaga pinano lang eh. Pinadisenteng Kiko Barsaga. Kasi itong si Congressman Barsaga, ano to eh. Kumbaga talagang salaula ito magsalita eh, di ba? Tsaka yung kilos, yung aksyon ni Barsaga sa laula, di ba? Talagang kanto-kanto eh. Pero itong si Libiste, mukhang Pino, may pagka-Pino, may pagka-disente. Pero yung substansya parehas. O, di ba? Kaya sinasabing Congressman Meow Meow II o Congressman Barsaga Light, di ba? Kumbaga updated version lang to ni Kiko Barsaga. Pero definitely, ito'y DDS. Yan ang sabi ng mga comment eh. O gumaya kay Meow Meow, nasa na ba yung tiklop na? Nasa na yung tiklop na, sabi ni Rob TLM Onesa. Nanonood si Quindesa sa atin. Ano ba masasabi nyo? Ma'am Ani Solomon, si Ka Romeo Olmedo nanonood sa atin, Jack Aulos. Nagagalit sa atin yung si Jack Aulos, minumura tayo. PI ka, tuloy-tuloy katangahan mo, animal ka. Hindi wag kang manood, di ba? Katangahan ba yan? Ako, nagsasabi ko ng mga facts eh. Nagsasabi lang natin dito. Hindi natin pinagtatakpan ang mga congressman at mga senador. Managot ang dapat managot. At naniniwala naman tayo, marami dyan mga magnanakaw. Yung nasa listahan ng file ni Barsaga, ay talaga naman. Ngayon lang ba yan? Kasi tignan nyo yung kanyang file ha. O, bakit yung file na nakuha mo kay Cabral ay ano lang, 2025, di ba? Or 2024. O nakalagay pa yung summary, 2022 to 2025. Nung panahon lang ni Marcos. Bakit hindi mo nakuha yung panahon ni Duterte? O, see? Isa pang question yan. Selective ka ba, Congressman Libiste? Bakit? Wala bang flood control nung panahon ni Duterte? Or sabihin na natin, hanggang panahon ni Pinoy o panahon ni Gloria Arroyo pa kung anuhin natin. Tayo po sa Bunyog, walang problema eh. Kahit panahon pa yan ng kahit sino, ibulgar yan. Hindi dapat selective. Okay. Kasi naman, sa totoo lang, yung mga congressman naman sa panahon ni Marcos ngayon, yan din naman halos yung mga congressman sa panahon ni Duterte. Halos yan din naman yung mga congressman sa panahon ni Pinoy at ni Gloria at ni Erap. Napapalitan man yan, napapalitan lang naman anak nila o kapatid nila o asawa nila. Nagpapalit-palit lang na gano'n. Di ba? So, di ba? So, sa atin, yun din isang tanong. Selective ka, Kong Libiste. Bakit panahon lang ni Marcos, 2022 to 2025? Bakit yung panahon ni Duterte, 2016 to 2022? Mabait ba mga congressman noon? Hindi mga magnanakaw ba sila? Hindi ba sila mga magna? Naging magnanakaw na lang ba ang congressman sa panahon ni Marcos? O panahon pa ni Duterte,
panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Gloria, ni Erap, ni Cory, panahon pa ng kopong-kopong magnanakaw na sila. Ano bang sagot doon? O di, ang sagot ay matagal na magnanakaw yung mga yan. Yang SOP, yang kotong, tumataas pa nga ang persente. Kung dati 20% lang, ngayon umaabot ng 70%. Kagaya yung rock netting project nila Pulonglong at ni Eric Yap. 70% daw ang overprice niyan. So, more or less, 70% din ang kotong SOP dyan. 36 billion po yun. Panahon niya ni Duterte. O, bakit walang ganon? Ibig ko sabihin, tayo naman, panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, ibulat-lat at panagutin natin lahat. O, diba? Ganon. Hindi yung parang selective eh. Bakit parang para palabasin na talagang bulok yung administrasyon ni Marcos at iaangat si Sara kasi ganun ang narrative ng mga DDS eh. Hindi nyo kami maloloko pagdating sa ganyan. Naniniwala tayo na yung mga congressman magnanakaw at yung mga senador. Kahit anong panahon yan. Pero ang gusto natin lahat, kahit nga itong si Libiste, o meron ka rin naman mga project, at sinasabi niya ngayon, siya daw ay sinuhulan ng bilyon pampagawa ng classroom para daw siya manahimik. Sabi ni Libiste yan. Pangalanan mo! Kung matapang kang congressman, bakit hindi mo pangalanan yung nanunuhol sa'yo? Bakit hindi mo pangalanan? Total, tinuro mo na si Vince Dizon na sabi mo, alam ni Vince Dizon yung files na ibubulgar mo. Dininay naman ni Vince Dizon ngayon. Ngayon naman, sinabi mo, sinuhulan ka. Sinong nanuhol sa'yo? Di ba may dinimandang contractor yan na sinuhulan daw siya? Di ba? Ang ganda nung entrada niya nung una eh. Meron siyang parang entrapment ba yun na inano niya? Dinimanda niya yung contractor na yun. O kung sino man yun. Contractor ba yun o engineer sa DPWH? I think engineer sa DPWH. Kasi sinusuhulan daw siya. Di ba? Gandang tignan. Dami mong napabilib eh. Pero ngayon, ganyan. Cabral files. Ayaw mong ibulgar lahat. Tapos selective ka. Bulgar mo lahat. Sabihin mo yung totoo. Paano mo yan nakuha? Sino ang pinagkunan mo? Sabihin mo. Sino yung nanunuhol din sa'yo? Yun lang naman ang gusto natin. Di kung si Martin ba yan? Si Saldico? Sino pang congressman yan? Yan din naman yung mga congressman sa panahon ni Duterte. Nagbabalimbingan lang naman ang mga congressman eh. Kaya ako sinasabi ng mga DDS, talamak ang nakawan sa panahon ni Marcos. Bakit? Hindi ba nagnakaw yung mga congressman na yan sa panahon ni Duterte? Itong mga senador na to? Parehas lang naman ang set ng mga mababatas eh. Pare-parehas naman eh. Kahit nung panahon ni Pinoy, ni Gloria, pare-parehas naman mga korap. So anong pinag-uusapan nyo na sobrang bulok ng administrasyon ni Marcos? Ba't yung panahon ni Duterte hindi ba? Sila din yung mga congressman eh. Diba? Cycle lang naman yan eh. Nababago lang yung presidente. Pero mga dynasties nandyan. Sa totoo lang po naman. Diba? So, anong point nun? Hindi pwedeng bumango si Duterte dahil sa mga korupsyon sa panahon ni Marcos na parang bida na. Hindi nga eh. Kahit nga nung panahon ni Duterte, may 51 billion pork barrel si Polo. 51 billion isang distrito. O ngayon naulit. Bakit? Anak ng presidente si Polo ngayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya may 51 billion. Bukod pinagpala sa lahat ng congressman, anak ka ng presidente. Natural, hawak nilang poder. 51 billion kay Polong. O yung kay Eric Yap naman, 36 billion rock netting project lang. Sinasabi nga, yung kapatid ni Eric Yap, si Edvic Yap, yung may-ari nung construction company. Ganon din naman sila, Congressman Garjola, Diskaya. Hindi lang naman sa panahon ni Marcos na nanginabang yan. Panahon pa ni Duterte o nung una pa, nangongontrata na yan. Garjola, Diskaya, yung sa Pampanga, mga congressman din eh. Matagal ng kabulukan yan, mga kababayan. Kaya hindi ito usapin ng Marcos, Duterte, hindi yung kabulukan ng buong sistema. Diba? Kaya wala magsasabi dito ng binabanatan lang natin si Libiste kasi pakulang-kulang yung sinasabi, nagpo-propaganda. Ang bunyog gusto natin katotohanan eh. Once and for all, ibulgar lahat ng files ng DPWH. Kahit nung panahon pa ni Gloria, bulat-latin ipakita sa tao. At sino mga congressman, contractor, sige ipakulong natin. Gustong-gusto natin yan. Walang sasantuhin. Walang sasantuhin. O, diba?
Pero, yun nga, korte. Di ba? Korte, ebidensya ang magsasabi. Ebidensya. Hindi pwedeng politika lang. Binabanatan kasi kaaway sa politika. Pagbati na naman sila, bati-bati na naman kawawa ang taong bayan. Di ba? Parang na police scam lang eh. Nakalaya si Jinggoy, nakalaya si Enrile, nakalaya si Budot Srevilla. Namatay na nga si Enrile na malaya. Ang nangyari, ang nakulong si Napoles. Yung mga congressman, umabot na ilang daang congressman, wala namang nakulong. Mauulit na naman sa flood control, di ba? Bulok na bulok ang sistema eh. Hindi naman pinag-uusapan kung kaninong panahon na presidente. Kaya hindi pwedeng mag-asta, ikaw libisten, ikaw ay reformer. Matagal na naming alam na magnanakaw ang mga congressman. Hindi lamang sa panahon ni Marcos, kundi sa lahat ng panahon. Kaya nga nagpolitiko yung mga yan eh. Dahil magnanakaw yan, kaya nga nagda-dynasty na sila eh. Political dynasty. Dahil enjoy sa pagpapayaman sa pwesto. Una, asawa lang. Susunod yung anak. Mag-asawa o nahirati na sa pwesto kasi ang sarap magnakaw sa gobyerno eh. Pagpapayaman, pagpapakasarap. Panahon lang ba ni Marcos yan? Hindi. Sakit na ng lipunan yan. Sakit na ng gobyerno yan nung unang panahon pa man. Kaya, ang pinupunto natin dito, kabulukan ito ng sistema, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito tungkol kay Marcos, Duterte, Aquino, Robredo, hindi po kabulukan ng sistema. Kaya topic nga si Libiste, ito may kapanipaniwala ba? O baka naman gusto mo lang magpapogi, magpabida, di ba? At mukhang DDS nga ang datingan. O yan ang pumalit kay Barsayad, sabi ni Angel de la Guardia. Hindi ba totoo ang sinasabi ni Kulex? Sige nga. Oh, same congressman, same senator, napapalitan lang ng konti, pero sila rin. Eden Mahinay good evening Sir Kulex, tama po kayo. Yun ang totoo, yun ang katotohanan. Oh, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya madaming dapat ipaliwanag si Libiste. At sigurado tayo, aawayin siya na mga kasama niyang congressman. Kumbaga naman bakit? Ikaw din, may racket ka din. Mamaya, banatan din siya ng mga congressman. Bulat-latin yung kanyang solar project sa gobyerno. Kontratista din po si Libiste, yung anak ni Loren, sa gobyerno, yung solar. May solar company yan. Ngayon, gumawa muna ng batas tungkol dyan sa renewable energy attitude ng mga solar. Nagkaroon muna ng batas, tapos sila ng kontrata. What if bulat-latin din yan, di ba, Libiste? At para sa atin, bulat-latin na yan. Wala tayong santuin. Meron ka ring baho dyan. Wag mo sabihin na yung solar project mo sa gobyerno, bilyon din ang kontrata mo. Nakuha mo lang yan. Hindi, ginamit nyo rin ni Loren Legarda ang kapangyarihan niya sa gobyerno. Kaya kayo nakakontrata sa gobyerno. Kontraktor ka rin eh. Kaya lang sa energy. Diba? Sa totoo lang yun eh. Kaya, alam nyo, wag tayong nagpapaloko, nagpapadaya, mga kabunyog, mga kababayan. Tayo i-call out natin lahat. Hindi lang si Romualdez, hindi lang si Marcos, hindi lang si Saldico, o si Villanueva, si Jinggoy, hindi lang si Sara, hindi lang si Pulong, hindi lang si Bato, hindi lang si Bongo, hindi lang si Duterte. Lahat ng korap ay dapat nating tapusin na sila. Wakasan na natin, mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang sinasabi ng bunyog. Once and for all. Bakit yung Marcos Duterte? Sa totoo lang naman, magkaibigan naman yan nun eh. Magka-team yan eh. Ngayon na lang naman nagbabanatan yan eh. O di naglabasan ng bao. Bakit? Kung magkaibigan pa ba ang Marcos at Duterte, maglalabasan ba ng baho yan? Hindi. Yun ang masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin, lalo na po sa mga DDS at loyalist. Tanggapin nyo man o hindi. Kung hindi nag-aawa yan, magtatakipan ng baho yan. Ibubulgar ba ni Amy na adik yung kapatid niya kung totoo man o hindi, sariling kapatid? Kung hindi siya naging makaduterte si Amy. Ganun lang kasimple yun. Kaya, yung mga budget insertion na yan na binulgar sa file ni Cabral, alam naman na natin yan, matagal na eh. Ang di na lang natin alam yung specific detail. Hindi talaga natin malalaman yan. Kasi sikreto, sindikato silang lahat yan eh. O bawa si Alan Cayetano, ikaw Alan Cayetano,
Speaker siya of the House sa panahon ni Duterte. Nangangaral lang tungkol sa Diyos si Alan. O, kung titirahin mo si Martin na naging speaker at sabi mo nangungurakot yung mga congressman, nung ikaw ang speaker, Alan, mababait ba yung mga congressman mo? Magnanakaw din yun eh. Yun din yung congressman sa panahon ni Martin eh. O, di alam mo rin bilang speaker, alam mo rin ang nakawa ng SOP, ang budget insertion, ang mga contractor, imposibleng di alam ni Alan Cayetano yan. Sino pa bang naging speaker? Si Gloria Arroyo, di alam din niya. Si Alvarez. Oh, at yung mga speaker pa nung nakaraan, sila Belmonte, sila De Venecia, alam nila yan. Oh, bakit si Martin Romualdez lang ba naging speaker? Kung kurakot si Saldico? Oh, kaya nga may rock netting project si Eric Yap na 36 billion. Paano nakuha ni Eric Yap yun? Siya ang chairman ng Appropriation Committee. Yan yung kapantay ni Saldico. Kasi si Saldico sa panahon ni Marcos, si Eric Yap sa panahon ni Duterte. Di ba? Ganon yun eh. Kaya bakit sila nagbabatuan ng putik, tayong taong bayan, nanonood? Hindi, alam namin, lahat kayo, bulo kayo, lahat kayo. Huwag nyo kaming niluluko. Di ba mga kabunyog? Sino bang ano dyan? Oh, si Grace po. O bakit ngayon lang ba kayo gumawa ng budget? Matagal na kayong gumagawa ng budget. Taon-taon. Ngayon na lang ba yung budget insertion? Ngayon na lang na booking yan. Ngayon lang ba yung flood control? Matagal na yung flood control. Ngayon na lang nagka-bookingan. Pero matagal na yan. Panahon pa ni Gloria yan eh. Hanggang panahon ni Pinoy. Hanggang panahon ni Duterte. Hanggang panahon ni Marcos. Na-booking na ngayon kasi ng tao. Nakita ng tao. Pero tayo ang tagal na nating alam ang kabulukan. Hindi lang natin alam ang mga detalye, ang specific. Ganun pala. Kaya nga nagpakamatay na si Cabral. Hindi na nakayanan ng konsensya niya, di ba? Oh, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya hindi pwede sabihin ni Libiste. Parang siya ang superhero na nagbulgar ng katiwalian. Wala ka pa, Libiste. Alam na natin yan. At si Libiste nga mismo contractor eh, di ba? Oh, i-search nyo, solar project. May project si Libiste sa gobyerno. At bago nagkaroon ng project sila Libiste, gumawa muna si Lore ng batas na yung batas na yan, solar, sila na kinabang. Tawag nga dyan, delikadesa, wala kang delikadesa. Di ba, Ma'am Jovelyn Linden? Tayo po sa katotohanan lamang ha, wala tayong iniimbento dito. Lahat ng sinasabi ko, facts po yan. Ha? Walang makakataka sa katotohanan eh. Pag katotohanan ng sinasabi natin, lahat sasagasaan po yan. Lahat! Dahil katotohanan yung sinasabi natin. Wala tayong sasantuhin. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Masagasaan na ang masagasaan. Masaktan ang masasaktan. Pero ito yung paraan para imulat ang kababayan natin. Hindi ito makagaya nila Libiste, ang mga tagapagligtas o mga bayani. Hindi po. Isa ring bulok na, anak ng politiko eh. Tagal na naliligarda sa sa posisyon eh. Yung tatay nito, dating governor ng Batangas, alam ko. Nepo baby, di ba? O, sabi ni Suliman Edward, nagpakamatay si Cabral para di rin madamay anak niya. Ganun ba? O, di ba? Sabi ni Suliman Edward. Ma'am Medays de Guzman, salamat po sa 100 stars. Sa mga nag-send po ng stars. Maraming salamat po Ma'am Nancy Enong. Salamat sa 200 stars, Ma'am Nancy Enong Elmer Imperian, Barsaga, Miyaw, Libista, Aw. Ganda ng comment mo So, kumbaga, pusa si Barsaga, si Libiste aso. Kasi, Barsaga, Miyaw, Libiste, Aw. Diba? Yan ang mga comment nyo. Salamat. Tama ka, Sir Kuleg, sabi ni Romeo Elmido ng Cavite. Joel Colyantes, Merry Christmas. Salamat, Joel Colyantes Merry Christmas din sa inyo at advance Happy New Year. Dalangin talaga natin mamulat ang maraming Pilipino. Higit pa sa mga Noche Buena, talagang kailangan natin ngayon ay kamulatan sa isip. Pagkain ng isip, pagkain ng puso, pagkain ng kaluluwa. Katotohanan. Doon tayo sa katotohanan. Because the truth shall set us free. Yun yung pinangawaan lagi ng bunyog natin. Di ba? Pag nagbablog si attorney, ako. Laging katotohanan. At kahit sinong tamaan yan, okay lang. Katotohanan yan Kaya hindi tayo maka Marcos, maka Duterte, maka politiko. Hindi. Makatotohanan tayo, makabayan tayo. Di ba?
O, di ba? Ganun lang po. Stick tayo sa prinsipyo, mga kabunyog, mga kababayan. Papanig tayo kung ano ang tama at totoo. Yun ang pinakamagandang prinsipyo natin sa bunyog. Ma'am Jovelyn Linden, salamat sa iyong 5 stars, no? Thank you, Ma'am Jovelyn Linden. Daku Garay Kalkaben, binoto ko dati si Aling Loren pero di na ako boboto sa kanya. Oh, di ba? Sabi ni Daku Garay Kalkaben. Angel de la Guardia, Eric Yap, aliado din ng Tulfo Brothers pero tahimik sila. Oo, representative yan ng ACT-CIS eh. Ngayon, congressman na siya ng Benguet. Sabi, dito taga Benguet yan. At yung Edvic Yap, congressman din po yun. Isipin nyo ha. Kaya nga, sila din yan. O, kawing-kawing din. Magkaibigan din yung mga Tulfo at yung mga Duterte eh. Ngayon na lang naman nag-Marcos yung mga Tulfo. Dati, mga Duterte din yan. Di ba mga kabunyogo, yung mga bilyar, tignan nyo. Ano ba ginagawa ni bilyar? Ngayon, Marcos, minsan Duterte. Pare-parehas eh. Kahit yung mga nakalagay sa listahan ng mga congressman, totoo yun. Hindi natin yan pagtatakpan. Sila Martin Romualdez, sila Saldico. Totoo yan. Yung mga congressman na yan, habang ginagawa, sabi ko nga nag-vlog ako nun, pag ginagawa na po ang budget, pinaplano na po ang pagnanakaw. Matagal na po natin binablog yan eh. Ginagawa pa lang ang budget, pinaplano na po kung paano nila yan nanakawin. Alam na yan kung sino kontraktor. Kung yan ay tulay, alam na ni Kong kung sino kontraktor na mananalo dyan. Yung mga bidding na yan, hindi totoo yan. Walang totoong bidding dyan. Yan po ay alam na kung sino mananalong bidder. Kung sinong sinabi ni congressman. Kasi, madalas kaysa minsan, si congressman din o sila governor din ang may-ari ng construction company. Napakapait na katotohanan. Di ba? Matagal na nating alam yan. Ngayon na lang yan sumasabog yung specific. Kaya nga, di ba, kahit sa party list, mga contractor, sila Garjola, di ba? Kahit party list, pinasok nila para madaming congressman, maraming kurakot eh. Oh, sa totoo lang, tayo sa bunyog, ba't hindi tayo nanalo? Wala tayong pera. Pero minumulat natin yung mga tao. Anong laban natin dun sa mga party list na ang daming kwarta na kaya magpamigay ng ayuda? Pero yun po'y pagsasamantala sa bayan, ninakaw nila yun eh. At yan, nabulgar sa ating lahat, flood control. Tapos ngayon, maka Duterte, maka Marcos tayo, hindi pa tayo natututo. Na kesa panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, lahat po yan. Pare-parehas naman ng mga congressman na yan, nagpapalit lang ng kulay. Yan ang sinasabi natin. Bulok na ang sistema. Halos lahat mga magnanakaw. Totoo yan, Ma'am Mila Bianino. Ha? Talagang nakakasuka ang ating burokrasya. Nakakasuka. Kaya mga kagaya nito nila Libiste, ito yung mga mapagpanggap po eh. Kaya, makapanipaniwala ba to? Hindi po. Ito yung mga mapagpanggap na bayani. Pero kumita na yan. In fact, si Libiste nga, sinasabi ko, contractor din to na sa energy, sa solar. Di ba? Kahit i-research nyo. At bago siya naging contractor, may batas munang pinasa si Loren. Si Loren ang author nung solar ano na yan. Di ba? Sa totoo po yan. Wala po tayong kasinungalingan na sinasabi. Kaya hindi tayo sa bunyog, hindi tayo maloloko. Maliwanag sa atin. Managot ang dapat managot. Wala tayong palalampasin. Panahon man ni Marcos, ni Duterte, ni Aquino, ni Arroyo, ni Erap, kahit sino. Hanggat kayang habulin ng katarungan, ng batas, habulin natin. Yun ang gusto ng bunyog. Yun yung ating resolusyon. Diba? Managot ang dapat makulong. Managot ang dapat managot. Diba? So hanggang dito na lang po ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Merry Christmas po sa inyong lahat. At Happy New Year. Mahaba pa ang ating laban. Talagang matindi pa ang laban sa 2026. Pero kailangan magkaisa tayo, kapit kamay tayo. Katotohanan at pawang katotohanan lamang yung sabi nga natin, talagang yan ang guide natin. Yan ang ating prinsipyo. Katotohanan at kabutihan ng bayan. Yan po ang prinsipyo ng bunyog. At talagang tayo'y tuloy-tuloy ang ating laban. Hindi tayo aatras dyan sa mga kurakot na yan. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.
bunyog, bunyog, halikan na kasama ka, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.